Ito na naman isang epal na waiver na pinapasign sa mga nurses natin. Ito naman gusto nila is libre for few hours. That's a waiver na to. Tama ba yun? Diba? Kung ikaw ba, hindi ka nursing, ang ibang trabaho mo, willing ka ba magtrabaho for that particular hours na walang bayad? Oh, libre? Siyempre hindi, di ba? So sobrang nagtitake advantage na talaga yung mga management natin sa mga kapwa nating nurses sa mga ganitong scenario. So this is not right. Okay? So basahin natin. Waiver for 4-hour excess duty nursing service office ay pangalan of legal age, single, married, or an employee of an Bantayan District Hospital sa Cebu under the job order hereby render 12 hours duty 7 a.m. to 7 p.m. and 7 p.m. to 7 a.m. na shift equivalent to 15 12-hour shifts duty per month, which is also equivalent to 180 hours instead of the required 176 hours per month. Thus, I will not demand from the hospital nor from Capital any compensation for the 4-hour excess duty every month. So, eto na. Ito na yung waiver na pinapasign sa mga nurses na to, na kawawang nurses. If kayo ba, pipirmahan nyo ba tong waiver na to? Sobrang unfair, di ba? Hindi ko alam kung may choice ba yung mga tao dito kasi nga, of course, yung work yung nakasalalay dito. Hindi ko alam kung may punishment or may consequences kung hindi nilang isa-assign to. Honestly, doing a 12-hour shift po, medyo okay. Medyo pabor ako pa doon especially sa Pilipinas. Kasi one thing is, you have more time to document po. Mas marami pong downtime. Then, less time na pupunta kayo sa hospital. So, less baon, less effort. So, more time po na mag-off kayo. Versus if yung 5 days a week na 8 hours yung duty natin. So, for me, I prefer that way. Pero, yung sa waiver, medyo masyadong broad, hindi na specify Ang nakalagay lang kasi doon is 15 days in a month. So, hindi ka sure kung paano i-divide yun So, dapat mas pa-specify yun. Nag-reply sa akin yung nag-post nito. Ang sabi niya, parang typically 4 days a week sila mag-work. So, medyo mabigat na yun, honestly. Lalo na sa Philippine setting. Ang usual work namin is 3 days lang per week. Yun yung required namin That's how the setting is for me right now. Pero sa previous work ko, 3 days yung isang week, 4 days yung next week, tapos 3 days yung next week, tapos 4 days naman yung succeeding week. So, alternate sila. So, sana na-specify ng kahit paano yung sa kontrata or waiver na to kung gusto nilang ganun para mas maliwanagan. Kasi medyo may hirap kung hindi na-specify Maraming loopholes. Isa yan sa mga problema sa nursing sa Pilipinas. Usually parang hindi tayo by hour na binabayad Parang per day. So medyo tagilid tayo doon lalo na sa mga overtime. Kasi typically mga nurses rare talaga tayong umuwi ng on time, di ba? So most likely 30 minutes to 1 hour tayo nagstay for documentation and other purposes. So minsan mga times na yun, minsan hindi binabayaran, di ba? Tapos dagdagan mo pa ng waiver na to na 4 hours na legit na nag-work ka talaga sa particular time na yun and ayaw kang bayaran. Parang unfair naman. Hindi masyadong explain pero hula ko lang merong binibreak na labor law sa ganitong klaseng waiver. So I wish someone can look into it. PNA Philippines or Cebu, please look into it and please naman, protektahin yung mga nurses dyan and tingnan nyo ano yung mga nangyayari. Kasi masyadong gahaman na yung mga management sa atin So this is really unfair. So please help these poor nurses. Sa mga nakaipit na piniperson mag-sign ng waiver na to, please don't sign the waiver. Okay? Huwag kayong mag-give in. Especially sa mga baguhan dyan. You don't really owe the hospital anything. Kasi kontrata yan You provide the service, they pay you. Ganon yung mutual business understanding, di ba? So hindi ka dapat mag-work para sa kanila ng libre. Wala kang dapat na utang na loob sa kanila. Kasi this is a business thing. Okay, business agreement, may kontrata. So doing 4 hours of work without being paid is not really fair. Mali yun, okay? Kasi no one wants to work for libre, di ba? Yun lang. Bye-bye.